I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. September 21, 1972, araw ng pagdideklara ng martial law na ating ngayong alalahanin bilang pasasalamat sa pagsalba nito sa kuko ng panganib ng komunismo na pinangungunahan ni Joe Masison na kasabwat si Ninoy Aquino. Ang martial law ang nagbigay ng kapayapaan sa ating bansa noong mga panahon na iyon. Hindi lamang kapayapaan ng ating natamo, kundi ang pag-unlad na rin ng bansa sapagkat dahil sa martial law ay nagsulputan noon ang mga higanteng infrastruktura na pinagawa ni Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. kagaya ng mga highway, mga expressway, mga pantalan, mga public school buildings na kumpleto sang-ayon sa pangangailangan ng panahon na yon, at napakarami pang ibang mga proyekto na talagang nagpabangon sa ating ekonomiya at nakakita ng pag-unlad sa ating bansa. Pero lahat yan ay natunaw at nasira noong umupo si Cory Aquino sapagkat lahat ng mga magagandang proyekto ni Presidente Marcos ay ipinatigil upang hindi maalala ang kabutihang ginawa ni Presidente Marcos. At kanilang pinagsamantalahan ang mga Pilipino sa pag-brainwash, pag-indoctrinate tungkol sa kasamaan daw ng martial law at ang kasamaan daw ng mga Marcos na ngayon ay napatunayan natin na ang mayorya o ang karamihan ng mga Pilipino hindi naniniwala. Taliwas doon sa kanilang mga narrative noon na ang mga Pilipino ay galit sa martial law at sa mga Marcos. Nanalo si Presidente Bongbong Marcos sa kauna-unahang pagkakataon sa eleksyon sa Pilipinas ng isang majority president. Kaya masasabi natin na talagang yung mga yellow narratives ay walang naniniwala, kundi yung pailan-ilan na lamang na mga na-brainwash at na-indoctrinate. Ang kagandahan lang ng martial law ay nagkaroon na nakita natin kung paano magkaroon ng vision ang isang presidente kung paano ang pag-uunlad ng Pilipinas. Kaya noon ay mura ang kuryente, mura ang tubig sapagkat ito ay pinamamahalaan at pag-aari ng gobyerno. Pero lahat yan ay nawala dahil ibinenta ng mga administrasyon na pinangungunahan ni Cory Aquino. Yes, kaya tama yan. naghirap ang Pilipinas. Lahat ng mga gandang proyekto ay nawala. Ang lahat ng proyektong para sa agrikultura at sa pag-unlad ay nawala dahil ayaw nilang maalala ang kabutihang ginawa ni Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. Yes, kaya tama po wag yan. na tayong yung mga ginagawa nila na nilalagay sa libro ng mga kabataan, yung pagsira sa martial law ay yan ay kanilang propaganda upang patuloy na pamamayagpag sa politika ang kanilang layunin sapagkat ang mga Aquino ay nilalagay ang kanilang mga pangalan sa lahat, airport, tribulto, eskwelahan, hospital, kalye upang sa eleksyon, pati pera upang sa eleksyon ay palagi silang naaalala yung Aquino na yan. Mabuti na lamang at nanalo si Presidente Bongbong Marcos Jr. At dito natin napatunayan na unti na lang ang naniniwala sa mga dilawan. Kaya ipagdiwang natin ang September 21, 1972 na istorya ng Pilipinas na ito ay masasabi natin na hudyat ng pagbabangon ng bansang Pilipinas. At ngayon na meron tayong bagong presidente sa katauhan ni President Bongbong Marcos Jr. ay masisilayan uli natin ang bagong pag-asa dito sa bagong Pilipinas. Mabuhay si Presidente Ferdinand Edralin Marcos Sr. at mabuhay si President Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat.